Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At samang sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Dito po si Shebal mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa pagkakabahan ko, maganda yung araw natin ngayon no, kasi nga walang ulan. Hindi masyadong mainit pero walang ulan mga kababayan ko. At yan po maganda. Fair weather. Sana tuloy-tuloy na no. Kasi nga hassle yung ulan mga kababayan. Diba hassle ho yan sa mga taong lalabas pa ng bahay para magtrabaho. At hassle ho yan sa mga estudyante mga kababayan. Diba? So sana no, tuloy-tuloy na yan. So anyways, before na mag-start mga kababayan ko, meron hong tanong sa Shaiban. Ano yan sa Shaiban? Sa napansin nyo po, ano ang similaridad ni Sara Diskaya dito kay Sara Duterte mga kababayan? Ano ang similaridad ni Sara Diskaya dito kay Sara Duterte? Please comment sa baba at babasahin niya mamaya ni Sir Ivan mga kababayan. Okay? So anyways, kahapon ang ganda ng bakbakan. No? Bakbakan talaga doon sa Senado mga kababayan. At saka nakakatawa yung mukha, hanggang ngayon, hindi ko pa rin po makalimutan yung mukha ni Bato de la Rosa makaabaan ko nung tinanong niya itong si Sara Diskaya. Diba? Hanggang ngayon talaga matatawa ako. At yun po ay meron ng memes makaabaan ko. Yung mukha ni diba ni Bato naging memes talaga kasi nga talaga pong nakakatawa. Literal po na nakakatawa makabayan. Kasi nga diba kahapon tinanong niya itong si Sara Diskaya kung anong year daw, kailan daw sila nag-engage itong mga Diskaya sa DPWH projects makabayan. Diba nabigla siya? Nabigla siya siya po ay sinagot 2016 makabayan. Pero noong una, ginsure niya kasi nga sabi ng Diskaya na parang 2016 daw yon. So ginsure niya, nung sure na itong si Bato de la Rosa, abay, na-shock makabayan. Biglang-bigla talaga Diba? Parang gawin siya, 2016? Natawa talaga ako no? Kasi nga inulit ni Senator Tito Soto makabayan, di ba? So i-review muna natin, nakakatawa talaga For more details, let's watch this. Flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Diba nakakatawa talaga Hanggang ngayon mga kababayan ko, kapag maalala ko yung mukha ni Bato, natatawa talaga ako Diba? Nasyak yung gonggong. Diba? Bakit pa siya ngayon masyak mga kababayan ko? Ialam ho niya kung sino yung mga sangkot dito sa flood control project sa panahon po ni Digong mga kababayan. Diba? Parang patay malis siya nakakatawa talaga. So doon kasi sa kanyang reaksyon sa pagsagot doon ni Diskaya mga kababayan ko, nagulat siya. Bakit? Sigurado tayo merong briefing ho yan. Malamang sa malamang, gin-briefing niya itong si Diskaya makabayan kasi nga kalyado nila yan Diba? Tuta yan ng mga Duterte makabayan. So kanila po yung gin-briefing. Siguro sinabihan ho yan ni Bato de la Rosa at ng mga DDS senators na wag mong babanggitin 2016. Iba kasi sila mabubuko makabayan. So dahil itong si Sara Diskaya napakadaldal makabayan ko, di ba mahilig siya magpa-interview, napakadaldal talaga. So hindi niya mapigilan ang kanyang sinabi na 2016 makabayan. Kaya nga gulat na gulat itong si Bato de la Rosa, parang gin-compute pa niya ang kanyang utak makabayan or gin-absorb pa niya ang kanyang narinig kasi nga hindi siya makapaniwala na sasabihin yon ni Sara Diskaya makabayan. Diba bigla siyang nasyak na gano'n lang? Kasi nga hindi niya lubos maisip na sasabihin yon ng mga Diskaya makabayan. Kasi alam nila kung sino ang mga sangkot dito. Pero siyempre ito maggunggong na to na sila dito yung suspect, sila pa dito yung nag-iimbestiga makabayan. Diba? So tungkol doon sa ating question, ano ang similaridad ni Sara Diskaya dito kay Sara Duterte makabayan? Alam niyo ba na silang dalawa ay merong similarity sa pagsisinungaling makabayan? Kasinungalingan, mga sinungaling. Yan po ang similarity ni Sara Diskaya dito kay Sara Duterte makabayan. Di ba nagsinungaling? Kasi doon po sa hearing kahapon mga kababayan ko, ang sinabi niya all in all daw, ang kanyang mga sasakyan 28 daw lahat makabayan.
Di ba sinabi niya 28 lang daw lahat? Kahapon ho sa hearing, 28 lang po ang kanyang binanggit. Pero kung maalala ho natin, during po doon sa vlog ni Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez Makaabayan ko, ilan lahat ng mga luxury cars ang kanyang sinabi Makaabayan? Di ba 40? Una, hindi nga siya sure eh. Sinabi niya 42 or baka 40 daw. Binawi niya, ginawang 40 Makaabayan. Pero kahapon doon sa hearing, 28 na lang. Di ba? Nasaan yung iba? Tinago yata eh. Kasi alam niya na siya po ay habulin ng Bureau of Customs Makaabayan. So kanina mga kababayan ko, nagkaroon po dito ng search warrant yung Bureau of Customs doon po sa building o sa bahay ng pamilya Diskaya, yung St. Gerard Builders yata yan or construction ba yon? 'Di ba yung St. Gerard pinuntahan po kanina ng Bureau of Customs kasama nila yung taga AFP Makaabayan. 'Di ba pinuntahan doon sa doon po sa Pasay City Pasay ba yon o sa Pasig City ba yon? So kanina po nagkaroon ng search warrant. Pero ang kanilang dadatnan doon mga kababayan ko is only 2 lang po na luxury car ang nandun. Nasaan na yung iba Makaabayan? So ito po yung balita. For more details, let's watch this. Gusaling pag-aari ng kontratisang si Sara Diskaya dyan sa Pasig City, pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa bisa ng isang search warrant. Itong mga tauhan ng Bureau of Customs dito sa mga properties at mga gusali na pag-aari ng mga Diskaya. Ito'y matatagpuan sa F. Manalo Street sa Pasig, Quezon City. Yung sa pinakagate ng mga nakabantay dito, mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakita natin, no? May mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakabantay dito sa lugar, sa may kalsada at dun sa pinaka main road sa F. Manalo Street mismo ay nakapwesto naman yung mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Batay sa informasyon na nakuha din natin mula dito sa customs, anuman sandali mula ngayon ay darating na dito sa lugar itong si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para personal na pangunahan itong ginagawa na pagsisiyasat dito sa properties ng mga Diskaya. Partikular dun sa naunang informasyon na gustong makita yung mga mamahaling mga sasakyan. Ang gusto lang din natin malaman sa ngayon ay kung naririto pa yung mga sasakyan na sinasabi mahirap ilipat yung 28 o 40. Ay 40 sasakyang mamahaling malalaki yun. Naisipin mo nila paano Ano ba talaga, Alan? 28 o 40 plus? The 28 yung personal. Tapos yung remaining sa mga company service engineers, vehicles. Kasi kung susundin natin yung mga kumalat na videos sa social media, 40. Pero kung yung statement kahapon ni Diskaya sa pagdinig sa Senado ay 28. Baka yung 28, yun lang yung mga luxury. Alan? Diba? Igan. Pwedeng patabi na lang yung payong. Ako na bibili. Uy, dalawa daw yun. Malaki. Kabilaan daw yun. Pagbukas mo ng pinto. Pakicheck mo. Teka, anong search warrant? Ano isa-search itong mga sasakyan doon sa gusali? Sa initial informasyon natin, Igan, yung mga sasakyan. Binanggit niya yung mga dealer kung saan siya namili. Dito naman daw sa Pilipinas. At ang Bureau of Customs, ang i-check nila kung nagbayad ng tamang buwis. Yung mga sasakyan, di ba? Kasi hindi naman ikangay ma-approve niyan kung wala ring at ito pala, Igan, natatanggap lang din natin ng impormasyon. Hindi lang pala ngayon nagpunta itong mga tauhan ng customs. Kagabi pa sila naririto sa paligid itong mga property. Dahil nga sa ito'y batay na rin sa kautusan mismo ni Commissioner Ariel Nepomuceno na talagang makita na, makapagsagawa na ng investigasyon dito sa mga impormasyon na nakuha nila kaugnay dito sa mga sasakyan. Okay, so lilipat tayo ng balita Makaabayan. Kasi dito po sa interview ng taga-customs, doon po sa programa ni Ted Filon, sinabi kasi doon na 2 lang daw yung luxury car ang nakita nila Makaabayan. Yung iba hindi na po, yung mga bukod-bukod lang po nila. Ang ibig sabihin kasi ng luxury car Makaabayan ko, so kapag binabanggit na po yung luxury, nandyan na kasi yan, di ba, sa 5 million pataas. 5 million po yung presyo ng isang sasakyan Makaabayan. From 5 billion pataas, yan na po yung tinatawag na luxury cars Makaabayan. Ibig sabihin, nakita nila o yung nakita nila ng mga sasakyan doon, hindi ganon kamahal Makaabayan.
Yung dalawa, according po doon sa balita, yung dalawa na nakita doon is yung Land Rover Defender mga kababayan. Ang presyo niyan, 7 million. Ang isa na po nakita doon, yung Range Rover Evoque or Evoque yata yan o Evoque ba yan tawag niyan, 5 million pesos mga kababayan. Yung the rest, hindi na po. Nandun na po sa safe place mga kababayan, di ba? For example, yung binanggit niya doon sa vlog po ni Diyos Babaw na yung Rolls Royce. Kasi nga, nagandahan siya, meron kasing umbrella mga kababayan, di ba? Merong payong. Kaya niya binili yung Rolls Royce kasi nga merong payong. Alam niyo ba magkano yon? 42 million pesos mga kababayan. Di ba napakamahal talaga, tas meron pa siyang Mercedes Maybach, Bentley. Ang Bentley, mahal niya mga kababayan. Yung Mercedes, 22 million. Yung Bentley, 20 million. Yung Mercedes AMG G63, 20 million ang presyo niyan mga kababayan. Nandito pa, yung Cadillac Escalade, dalawa ho yun. Meron silang white, meron rin pong black mga kababayan. 11 million pesos, di ba? Ang mahal talaga eh. Meron silang Chevrolet Suburban, Range Rover, Autobiography, 16 million pesos mga kababayan. So talaga pong mamahalin yung mga koleksyon na, na mga sasakyan ng pamilya Diskaya mga kababayan. Pero biglang nawala. Dalawa lang yung naiwan, yung Land Rover Defender at saka yung Range Rover Evoque mga kababayan. Yun lang po ang nandun. Diba? Nandun na po sa safe place yung umbrella. Yung Rolls Royce mga kababayan. Diba? Ito yung question. Sino kaya ang natip dito sa Diskaya mga kababayan? Dito sa from the government side. Sino kaya ang nagtip sa kanila? Malamang sa malamang, hindi malayo, meron nabigay sa kanila ng tip. Isang politician or government official mga kababayan. Kasi nga nakapaghanda ka agad eh. Di ba yung Diskaya nakapaghanda ka agad? Parang meron silang narinig ka agad na siyempre tip galing po doon sa loob ng kosto mga kababayan or galing po sa ibang ahensya na nabigay sa kanila ng tip na dapat i-list na or wala na dapat dyan sa kanilang lugar yung mga sasakyan nila. Kasi yan po ibubutahan po ng kosto mga kababayan. Di ba naalala ba natin? Di ba meron pong pag-alagala na dalawang sports car mga kababayan ko doon sa Pasig City yata yun? Di ba sa Pasig ba yun? Yung meron pong gumala, dalawang sports car at yun po ay inibestigahan kagad po ng custom at sa kanila pong kinumpis ka mga kababayan. Di ba yung Lamborghini at saka yung isa yung Maserati yata yun? At yung pong dalawa na yun po ay binanatan ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan. Di ba yung custom? After that, umaksyon ka agad yung custom, kinumpis ka yung dalawang sports car mga kababayan. The same po na car dealer ang nag-deal dito sa mga Diskaya mga kababayan. Ang ibig sabihin, yung car dealer ng dalawang sports car na nakita doon sa Pasig City na kinumpis ka na ngayon ng custom, yun po ang car dealer na nag-deal doon sa taga Diskaya. Ito mga luxury cars mga kababayan, doon rin po yun galing. Kaya nga mainit diba yung custom dahil po doon mga kababayan kung paano yun nakalusot or paano yun nakakapasok sa Pilipinas. Kaya mainit na mainit ngayon ang custom. So ito po yung nangyari dito sa pamilya Diskaya. Nakaroon dito ng search warrant sa kanilang bahay at saka ito po daw ang kanilang nilaba mga kababayan. So babasa na po natin. According dito sa balita ng TV Patrol, sinilyuhan ng Bureau of Customs ang ilang luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya. Alinsunod sa inilabas sa search warrant dahil sa umano'y paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act mga kababayan. So yun po kanilang pinagbasihan dito sa kanilang search warrant na inilabas po ng Custom. So aside pa po doon sa nangyaring hearing doon sa Senado mga kababayan, meron pong nangyari na hearing ngayong araw doon sa House of Representatives. Diba? Siyempre hindi sila magpapahuli. Kasi nga alam natin na meron pong mga sangkot na mga congressman. Kung merong sangkot doon sa Senado, mga senators sa flood control project scam, for example, sila po si Bongo, si Chis Escudero, at saka ito rin pong si Joel Villanueva mga kababayan, meron pong sangkot ng mga congressman. At according dito sa listahan mga kababayan ko, ito po yung partial list of lawmakers with ties to contractors. So nandito sa listahan mga kababayan, nandyan po si Elizalde Co, ako Bicol Party List Representative, nandyan si Ferdinand Beltran, Magbubukid Party List Representatives,
si Edwin Gardula, CWS Party List Representatives, si Muner Arbison Jr., Kapuso PM Party List, si Muner Arbison, Sulu 2nd District Representative, nandyan rin si Julo or si Ramon Julo Rebilla Makabayan, si Cavite 1st District Representative, nandyan rin si Lani Mercado Rebella, Cavite 2nd District Representative. So sangkot dito yung pamilya Rebilla Makabayan, di ba? So kanina nanonood ako sa hearing doon sa House. Kaya lang medyo naburingan ako Makabayan. May pagalamya kasi sana higpitan ng konti. Sana medyo madiin. Katulad po nung Tricom, katulad po nung Quadcom, yung estilo nung previous po na Congressional Makabayan. So yun po maganda. Ngayon, dapat hihigpitan nila. Huwag parang no holds barred. Diba? Para exciting tingnan. At saka pitikin yung tinga ng mga tiwali na mga kontraktor, pitikin yung tinga yung mga tiwali, at saka konsabo dito or kakonsyaba sa mga kontraktor ng mga politiko Makabayan, di ba? So anyways, babalikan natin yan. And before that, pasalamatan muna natin. Ang nabigay sa atin ng super thanks. Nandyan si Marie Usta, nabigay sa atin ng 7 Californian dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ng belated happy birthday kay Mercy Yildirim sa kanyang 70th birthday Makabayan. Greetings come from Marie Usta. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, isata natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, pasalamatan natin ang lahat ng mga viewers na nag-like and share sa ating mga vlogs Makabayan. So, God bless po sa ating lahat. And also, i-acknowledge natin ating top 5 commenters, yung mga viewers natin na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So, nandito po sa ating listahan. Ang nanguna, si Sampaguita. Mayroon siyang 32 na mga comments. Nandyan rin si Herminia Songalia. Mayroon siyang 11 na mga comments. Marie Usta. Mayroon siyang 10 na mga comments. Nandyan rin si Tess Paraon. Mayroon siyang 8 na mga comments. And Lito Bungalan. Mayroon siyang 8 lahat na mga comments. Again, so thank you so much po sa ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section. And also, syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una si Marie Usta, Blessy Karunan, M.E. I-shoutout natin sa Marie Cristina Fernandez Manimbao. Nandyan rin si Remy Nofil, si Riza Force, May Dunes, Melanie Valencia, Pink Lover, Abby Smith, and hi daw kay Jason Kelly. Nandyan rin si Treneng Lozano, JC Kim, Wilfrido Canincia, Leonida Wibrets, Elizabeth Habihan, Aquarius Boyno, and hi Sophie Bronyula. Okay, so mga kababayan ko, i-debunk natin itong ipinakalat na post ng mga DDS. Kasi nga, di ba, dahil po doon sa pagtatanong ni Bato de la Rosa doon sa pamilya Diskaya Makabayan or kay Sara Diskaya, na napag-alaman natin na nag-umpisa pala itong flood control project scam sa panahon ni Digong. Year 2016 Makabayan. So ngayon, dahil napahiya itong mga DDS, gusto nilang takpan Makabayan. Parang debunking style ang ginagawa nila Makabayan. So marami silang post. Itong mga post ito Makabayan, the same ho. The same ang post, parang copy-paste na lang. Ibig sabihin yan po ay trolling Makabayan. Diba? Copy-paste na lang ginagawa nila. So sabi dito sa post, sabi dito po ng isang DDS, the facts are clear. 2012 daw, first DPWH bidding sa panahon daw ni Pinoy Makabayan, panahon na Aquino. 2014, incorporations of Alpha and Omega and St. Timothy, panahon daw ni Pinoy Makabayan. 2015 to 2016, suspension, 440.5 million contracts, reinstatement sa panahon daw ni Pinoy Makabayan. So, ginstate na dito, puro Pinoy. Hanggang dumating dito sa kanyang sinabi na 2016 to 2022, flood control projects begin, blacklist daw inimpose sa panahon ni Digong Makabayan. O diba? Inimpose daw yung blacklisting or blacklist daw itong Alpha and Omega at saka yung St. Timothy Makabayan na pagmamayari ang kumpanya nito ng pamilya Diskaya. Gin-blacklist daw 2016 to 2022. Diba? Klarong-klaro na 2022 to 2025, 31.6 billion pesos na flood control windfall sa panahon
ni PBBM. Sabi niya, the Discaya's DPWH engagement began under Aquino, not Duterte na makabayan. Diba? Their flood control ventures started in 2016. Yes, but under Duterte, they were also suspended and blacklisted. The real surge in wealth happened under Marcos Jr. with tens of billions in contracts. So, diba? Itong post ito makabayan ko, ito po'y pinagre-repost na mga trolls nila. Ito po'y pinagre-repost nila na mga DDS vlogger makabayan. The same po yung post, hindi nagbago. Ibig sabihin, copy-paste lang ang kanilang ginagawa. Diba? Yan po'y napaka-ising idibang makabayan. Saan di kukuha po ng ebidensya? Doon na ho mismo sa hearing. Naalala nyo ba yung sinabi po ni Soto, mga kababayan, ni Tito Soto, na itong pamilya Discaya, itong kumpanya ni Sara Discaya, mga kababayan ko, sila po ay gin-blacklist 2015. Sa panahon po ng Aquino, mga kababayan, gin-blacklist. Pero biglang sinabi namang ng pamilya Discaya, dahil po doon sa tanong ni Bato de la Rosa, nag-start sila nag-engage ng flood control projects galing po sa DPWH 2016, makabayan. Ang ibig sabihin, hindi talaga totally na blacklist ang kumpanyang hinawakan o pagmamayari ng pamilya Discaya, makabayan. Hindi totally na blacklist, kundi tinanggal po sa blacklist at pinayagan na itong sumali sa mga bidding at nagkakaroon pa dito ng sangkaterbang kontrata galing po sa mga projects ng DPWH, makabayan. Diba? Gidesolve bigla. Itong post ng mga DDS, ito'y fake news kasi pinagtatakpalan nila yung pamilya Duterte, makabayan. Paano natin yan masagot? Ito po ang ebidensya. Ito po'y doon sa portion sa panahon pa dito sa portion po dito na Senator Erwin Tulfo, makabayan. Diba? Ito rin po ay gin-follow-upan ni Senator Tito Soto. Kaya lang, biglang binara ni Marcoleta itong si Tito Soto, makabayan. Ito po ang ating ebidensya. Flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya. So, nasa inyong kamay kung pwede nyong i-revoke. Hindi po ba kayo nag-iimbestiga na maaring yung ilang mga tao ninyo ay naareglo at nababayaran kaya bigay na lang na lisensya? Take the case po dito sa Discaya. Pag na-blacklisted, apply. So, ibig sabihin po ba kung may kumpanya ako, mabablacklist, gagamit lang ako ng ibang pangalan, mag-a-apply ako, pwede na naman. And then I can apply again, same project or same agency, kahit na na-blacklist ako ng DPWH. Wala ako kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho, o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi. Kaya ho ganon. Balikan kita mamaya, Mr. Chair. I'd like to go to direct this question to Ms. Zara Discaya. So ma'am, nung ma-blacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali, kaya dumami ang kumpanya nyo? The blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And PICAB actually limit of responsibility is we can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige. Let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Pagkatapos pag may time tayo, balikan po natin ang bawat isa. Diba? Klarong-klaro talaga, binara ka agad ni Marcoleta itong si Senator Tito Soto, makabayan. Kasi nga, papunta na siya doon, tungkol sa mga Duterte, makabayan. Biglang binara ni Marcoleta. Diba? Napaka-obvious talaga eh. Parang
parang show lang mga kabayan, itong ginagawa na hearing ni Marcoleta dyan ho sa Senado. Itong Senate Blue Ribbon, walang kwenta talaga kapag ang humawak dito itong si Marcoleta. Kasi nga, pinoprotektahan nila itong mga Duterte mga kabayan. Biglang binara. Hindi lang naman si Tito Soto ang binara ni Marcoleta, pati po yung si Erwin Tulfo mga kabayan. Yung papunta na siya doon sa mga Duterte, kasi nga alam nila sangkot ang mga Duterte at ayaw nilang i-drag ang pamilya Duterte doon sa sinagawang hearing ni Marcoleta mga kabayan. Ayaw nila. Gusto lang barahin kaagad. Pero napahiya dahil dito po kay Bato de la Rosa. Patanong pa kasi. Diba? Bakit pa kasi pabida-bida? Nagtanong pa mga kabayan. Yun tuloy, 2016. Diba? So klaro ho mga DDS. Klarong-klaro ang explanation doon sa video na yon na na-blacklist ang pamilya Diskaya 2015 ang kanilang kumpanya mga kabayan. Pero according po sa sa BICAP na ang inimpose dito na pag-blacklist sa pamilya sa kumpanya ng Diskaya mga kabayan ay meron palang limitations or certain limitations o perong date or hanggang date lang mga kabayan at depende pala yun na kapag sila ay makakomply na. Kaya gin-uplift nila, tinanggal nila yung blacklist, ang pag-blacklist dito sa pamilya Diskaya mga kabayan. Ang ibig sabihin sa panahon po ni Digong na mayagpag ho ang pamilya Diskaya. At yung sinabi ng mga DDS na blacklisted daw yung pamilya Diskaya sa panahon ni Digong, yun ay fake news. Hindi yun totoo mga kabayan na mayagpag ang pamilya Diskaya sa panahon ni Digong. At hindi yan kayang pagtatakpan ng mga DDS mga kabayan. So ngayon, babalikan natin itong pupuntahan nga pala natin itong si Bongo mga kabayan kasi nakakatawa talaga Kasi nga diba, gi-interrogate niya itong si Diskaya. Tinanong ni Bongo itong si Sara Diskaya kung joint venture ba daw ang kanyang kumpanya ni Sara Diskaya doon sa kumpanya ng papa o ng tatay ni Bongo mga kabayan, yung CLTG. Diba? So tinanong niya, hanggang confirm ito ni Sara Diskaya, ngayon napalusot itong si Bongo. Na daw, according sa kanya, na kapag totoo daw yon yung sinabi ni Diskaya, kakasuhan niya si Diskaya at pati rin daw ang kanyang pamilya. Mga kababayan, ang pamilya ni Bongo mga kababayan. O diba? Malaking kaplastikan talaga Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture niyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. O, diba? Maniniwala kayo doon mga kabayan? Siya na daw dito ang magrekomenda dyan sa komite na kakasuhan tong si Sara Diskaya, pati po ang kanyang pamilya mga kabayan. Naniniwala kayo doon? Diba? Ito talaga yung mga mahilig ginagamit sa mga trapo na mga politiko mga kabayan. Yan po ang gas-gas. Gas-gas na ho yan na praise. Diba? Kakasuhan ko ang aking pamilya. Walang pamilya-pamilya. Walang kaibigan-kaibigan. O diba? Trapo talaga Nakatawa itong si Bongo mga kabayan. Parang pa-feeling patay mali siya talaga. Parang sa feeling niya, wala siyang kinalaman dito sa flood control project issue. Pero number one ho, siya po yung unang nasangkot dito na pangalan dahil po dito sa kumpanya na kanyang papa at ng kanyang half-brother mga kabayan. Diba? Yung CLTG at itong Alfred Go mga kabayan na construction. Siya yung unang nasangkot dito at ang unang ditong nag-booking si Senator or former Senator Trillanes mga kabayan. So totoo pala talaga yun. Diba? Ang mga sinasabi ni Trillanes noon, totoo pala talaga mga kabayan. So ngayon mga kabayan ko, pupunta rin po natin yung Wawaw. Kasi yung Wawaw nakakatawa talaga Hindi niya kayang banggitin yung Bulacan. Kasi nga 'di ba, meron siyang 42 na projects lahat sa DPWH. So siya po tinanong po ni Jinggoy at saka ni Joel Villanueva na meron ba daw ghost project yung Wawaw mga kabayan.
May mga binanggit siya na mga lugar, pero doon mga kababayan ko ay hindi niya kayang banggitin yung Bulacan. Bakit kaya si Ivan? Siyempre, baluarte kasi yan ni Joel Villanueva. At kaharap niya si Joel Villanueva, kaya ayaw niyang bakitin yung Bulacan mga kababayan. Itong Wawaw, number 1 daw ito sa mga ghost projects mga kababayan. At sa tingin ko dito, itong apelyido, itong si Arevalo yata siya, yung may-ari daw ng Wawaw mga kababayan. Alam nyo, nung napanood ko yung interview niya kahapon or yung interrogation doon niya kahapon sa hearing mga kababayan, sa tingin ko lang, hindi siya. Sa tingin ko lang ha, hindi siya yung may-ari ng Wawaw mga kababayan. Sino nakapansin doon? Sa tingin ko lang, hindi siya yung totoong may-ari ng Wawaw, kundi siya ang full guy mga kababayan. Sino nakapansin doon? Diba, klarong-klaro naman talaga kasi marami siyang palusot mga kababayan at hindi niya kayang sagutin yung mga tanong po na mga senador. Siya po'y sumisigwi mga kababayan at palagi siyang nagbabasa sa kanyang cellphone. Kaya nga, di ba, palagi siyang sinisita ng mga senador. Ano ba daw binabasa niya? Ano ba daw yung, wala ba daw siyang abogado na nag-advise sa kanyang mga kababayan? Di ba, hindi kaya? Tapos gusto niyang invoke ang kanyang right daw against self-incrimination. Tapos natawa talaga nakatawa kasi yung unang binabanggit po tungkol doon sa kanyang rights mga kababayan, mali kasi. Ibig sabihin, mali po ang kanyang pagbabasa ng mga kababayan. Pero dito, klarong-klaro, siya ay natakot kay Joel Villanueva. For more details, let's watch this. Yung St. Timothy, ayan si Madam Roma. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Okay, categorically. Tapos yung Wawaw? Good morning po. Yeah. Can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're you don't looking, even know. You're looking for your lawyers. Wow. I invoke my right of self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. The question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your Honor. You should know. Majority Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at
1.2 billion sa Bulacan. Okay, so napansin nyo ba na biglang sinigway ni Joel Villanueva makabayan? Diba? Biglang nilipat ka agad doon sa St. Timothy na yung kumpanya na pamimiyari ng pamilya Diskaya makabayan na daw, according kay Joel Villanueva, na 2022 to 2025 na nakuha daw na projects na kakalaga daw ng 31.9 billion pesos dito sa St. Timothy makabayan. Ang sa Wawaw, 4 billion pesos daw. Pero bakit niya ginsigway kaagad? Kasi nandun sa Wawaw na kumpanya ang may maraming ghost projects makabayan. Kaya nga nahirapan sumagot, 'di ba, yung si Alfredo Arevalo yata yun ang apelyido niya, yung may-ari daw ng Wawaw makabayan. Pero para sa akin no, sa tingin ko hindi talaga yon ang may-ari ng Wawaw makabayan. Siya lang po dito ay full guy. Kaya nga nahirapan siyang sumagot, 'di ba? Actually mahaba yung interview sa kanya. Ganon pa rin po ang kanyang ginawa makabayan o ganon pa rin po ang kanyang style ni Arevalo yung sa Wawaw na puro lang pakayoko-yoko lang, basa-basa lang ng kanyang notes doon. Kung sino mang kausap niya doon sa kanyang cellphone, ganon lang lagi ang kanyang ginawa makabayan. At hindi siya nakasagot ng tama sa mga tanong ni Joel Villanueva and also dito kay Jinggoy and also doon kay Senator Tito Soto makabayan. So talagang nakapagtataka itong sa Wawaw Builders makabayan. So ngayon, paglabas po doon sa hearing, ito ang ginawa ng Mesa Media dito sa taga Wawaw makabayan. Hindi ba daw nakokonsensya itong Wawaw? For more details, let's watch this. Hello sir? So hindi na ba kayo nakukonsensya dun sa mga dami ng ghost project po ng Wawaw? Sayang no? Sana binatukan ng taga-Mesa Media makabayan. Sana ginanon, huy, hindi ka ba makukonsensya? Pero ganyan mga tao, no, wala nang huyang konsensya makabayan. Kasi nga iniisip nila, puro na lang kasi pera-pera. Kahit nakikita nila na nagdurusa na yung taong bayan dahil po sa baha, wala na silang pakialam makabayan. Kasi ang nasa isip nila, pera-pera na, di ba? Kaya dapat lang binatukan yon ng taga-Mesa Media. So anyways, isa naman natin. Nandyan po si Tony de los Reyes, Harto Angelita Holisanger. Nandyan rin po si Liwayway Guarin, Phil Macabato, Monez Borromeo. Nandyan rin si Lito Bungalan. Shoutout daw sa Bungalan family na nandyan sa Muntinlupa City. Harto Josephine Gallego. Nandyan rin si Evelyn Garcia, Amado Dumagin. Nandyan rin si Evelyn Sommer. Harto Carmencita Kumandao. Mila Marquez from California, USA. I-shoutout natin si Jake Melendez, Fed Saita, Ninas Vlog, Jocelyn Flores, Isidro Redondo, Elmira Olbrecht, and Hato Teodolfo Velasco. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nako, sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee, parang nakakaduda at nakakapagtaka. Matapos po na mag-resign si Manny Bunuan ng Department of Public Works and Highway at tinanggap ni Pangulong Marcos at pinalit na nga si Secretary Dizon, dito po sa pangalawang hearing ang nakapagtataka, wala na silang masyadong itinanong, halos hindi na tinanong. Kasi ang gustong palabasin ng komite at ng mga senador ay tapos na yung term niya, nag-resign at tinanggap. Parang wala nang pananagutan, ganun ba? Alam ba ninyo na nag-uumpisa pa lang yung hearing? Nagkaroon na ng pagkakataong umalis at pinayagang umalis. Para bang okay lang. Wala na kami pwedeng tanong sa iyo dahil hindi ka na Public Works Secretary. Ano yun? Hindi naman ang pag-uusapan kung ano ang ginagawa ngayon eh. Dapat ang itinanong kay Bunuan ano ang kanyang ginawa. Sa loob ng 3 taon na Secretary ng Public Works, bakit nagkaroon ng ghost project? Bakit nagkaroon ng substandard project? Yun ang dapat tanungin para malaman kung talagang hanggang saan ang kanyang pananagutan. Pero dito sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, hindi na po tinanong at pinayagang pang umalis. Hindi na umarap. Anong ibig sabihin ito? Wala nang pananagutan si Bunuan? Hindi na tinanong ng mga senador dahil hindi na Public Works Secretary? Sandali at mukhang may nakikita ako dito na parang pinagtatakpan at parang malabo itong investigasyong ito sa aking opinion. Kasi para bang
O sige, tapos ka na. May bagong sekretary na lang aming tatanungin. Eh, anong aalamin mo? Anong tatanungin mo doon sa bagong sekretary? Wala namang kasalanan yun. Kaupo lang. At saka ang dapat pinag-uusapan ay itong nakaraan. Ano ang nangyari? What happened? Bakit nagkaroon ng ghost project? Mayroong accountability dyan. Ang dating sekretary. Mayroong malaking pananagutan si Bunuan. Kaya dapat yan hindi pinapauwi at tinatanong mula umpisa. Ano ang kanyang ginawa? Alam niyo ang mga dapat tanong sa kanya, bakit hindi niya na-monitor ang mga project? Bakit hindi siya nag-inspeksyon? Hindi niya personal na minonitor ang project? Bakit umasa siya sa mga fake report ng mga district engineer niya na pinalabas ay okay na yung project, tapos na yung project, yung pala naman wala at substandard? Yun ang pananagutan niya. Pangalawa, bakit yung mga district engineer ay may mga sariling construction company? Ibawal yun, conflict of interest. Marami pa hong dapat tanungin at papanagutin si Bunuan. Ngayon, ibig sabihin sa susunod na mga hearing, hindi na kailangan siya. Ay nandyan na ho eh. Dumating sa hearing kahapon, hindi na ho tinanong at pinauwi na nga. Parang wala na nagka-interest ng mga senador ng Blue Ribbon Committee na tanungin ang dating Public Works Secretary. At ang iniipit nila, tinatanong ay yung OIC o yung kinatawan doon. Anong kinalaman nun? Kaya nga sabi ng babae, wala po akong alam sa operation. Eh dapat lahat ng operation, lahat ng pondo, dapat tinanong kay Secretary Bunuan, magkaano ba ang pera sa flood control project ng panahon mo? Magkaano ba, ano ba ang mga nagawa ng opisina mo under ng iyong opisina ng panahon mo ng 3 taon? Ang daming dapat tinanong eh. Kaya talagang ngayon pa lang lutong Macau na ang investigasyon. Sa aking personal na opinion. At ipanaalala ko sa inyo, ang investigasyon ng Senado and aid of legislation lang. Wala silang authority magpakulong, ang kanila recommendatory lang. Pagkatapos ng investigasyon, gagawa ng committee report at mag-rekomenda kung sino kasuhan. Yun lang. Di ba? So huwag nating aasahan na magkaroon ng closure ang investigasyon ng Kongreso at Senado sa isyong ito na flood control scam o flood control project robbery. Pinagnakawan ng mga Pilipino. Dito pa lang ho sa pangalawang hearing, nakakadismaya na. Sa halip na ipitin, pukpukin, tanungin mula ulo hanggang paa kung anong ginawa ng dating sekretary, abay pinayagang umuwi. Para bang wala nang pananagutan, wala nang pakialam dahil nag-resign na, dahil tinanggal na. Mas dapat lumalim ang tanong dahil wala na siyang koneksyon sa gobyerno. Tanggal na siya, dapat papanagutin. Hindi yung dahil tapos na wala na kaming tatanong sa inyo. Anong klase mga? Hindi ko nilalahat. Ano ba itong ating mga senador? Ang iingay sa interview sa media na akala mo kaya magpakulong. Akala mo kayang panagutin ng lahat. Pero nung kaharap na wala nang itanong. Nung kaharap na wala nang magawa. Ano yun? Senador Marcoleta, abogado ka, alam mo, sabi mo nga, mahirap yung hindi abogado. Nagde-decide ka agad. Or iba sinasabi, kaya tuloy nagagalit si Ping Lacson. Sabi nga ni Ping Lacson, hindi kami epal. Kung gusto mo ng away, makikipag-away kami. Karapatan ng bawat senador kung anong gusto sabihin sa mga expose tungkol sa mga scam sa ating bansa. Pero, hindi naman pangunguna yun sa komite. So nakikita ko na mukhang malabnaw, mukhang walang direksyong malinaw ang Blue Ribbon Committee. Pasintabi na sa aking opinion. Kasi ngayon, dapat papanagutin, hindi nila piniga. Ngayon, parang ang tanungan tungkol doon kay Diskaya, para lang showbiz eh. Ilan ang kotse mo? Saan galing ang pera mo? Ganun lang eh. Walang diin, walang authority. Parang wala man lang galit yung mga senador. Bakit? Dahil ba yung ibang kontraktor na gusto nyong imbitahan dyan ay donor ng mga politiko? Dahil ba nakinabag din kayo? Kaya nga yan po yung nakakasirang sa kredibilidad ng investigasyon and aid of legislation. Kasi ang mga kontraktor ay donor ng mga kandidato. At ang mga senador umaming nakatanggap ng donasyon. So, tsubibo, salitang kanto. Anong hustisyang makukuha ng mga Pilipino dito sa ganitong klase ng galaw at investigasyon? Pero, muli natin ipinapalaala,
sana po magkaroon ng katarungan ng pera ng mamamayan Pilipino. Sa lahat ng paraan dapat gawin ng gobyerno, panagutin ang lahat ng dapat panagutin, taga-public works, politiko at kontraktor. Pero inuulit ko, huwag tayong umasa dito sa mga senador at congressman. In aid of legislation lang, wala silang authority magpakulong at magsabing guilty ang mga nasa likod ng scam at robbery. Wala silang authority doon. Maaring ito ay political publicity lang or galawan para lang kunwari may ginagawa. O baka nga yung iba kung nag-scam ay kasi napansin ko yung isa na naman senador eh. Kahit na marami nakapilang senador ang gusto magtanong inuunahan niya dahil siya daw mayroong authority. O nakita mo, naggugulangan, nagsisingitan. Malamang ma-whitewash pag sa kanila ay aasa. Tama lang na sana ang Office of the President, ang lagi kong sinasabi, Office of the President ang mismong manguna. Siya mismo ang gumawa ng investigasyong ito. Actually, ang aking paniniwala ay pasintabi na po. Dapat hindi na naglagay ng sekretary pansamantala sa DPWH. Dapat tinake over muna ng Pangulo. Dapat ang Pangulo mismo ang pansamantalang naging sekretary. Pwede naman presidente ka, ikaw rin ang sekretary. Kasi may crisis sa DPWH. May robbery, may scam, may malaking perang nawala. So dapat ang Pangulo mismo naghawak niya. Hindi ko lang alam kung bakit pinaubaya sa iba. Si Dizon daw maghahawak. Tingnan natin kung ano mangyayari. Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay, so para sa akin, Sir Mike Abe, okay naman talaga si Vince Dizon eh. Di ba napatunayan niya yan sa panahon pa na siya ay sekretary ng DOTR. Kasi nga di ba si Vince Dizon na ngayon ang DPWH Secretary Makabayan. So pinalitan niya itong dating sekretary ng DPWH, itong si Manuel Bunuan. So kaya Makabayan ko, di ba klarong-klaro naman talaga na parang circus hearing lang nangyari dyan sa Senado? Correct if I'm wrong. Ganon kasi ang nangyayari. Kasi nga kapag babanggitin na yung pamilya Duterte Makabayan or yung apelido lang po ng Duterte or saan nag-umpisa yung scamming sa flood control dito sa DPWH o sa gobyerno natin, di ba binanggit na ho na 2016. So doon pa lang ayaw nila na masangkot yung pamilya Duterte. Ayaw nila. So binabara kaagad ni Marcoleta Makabayan. So doon pa lang obvious talaga na walang kwenta o walang patutunguhan yung ginawa nilang investigation dyan sa Senado Makabayan. Kasi nga nag-umpisa yan lahat sa panahon ni Digong. Dito pa nga lang sa pamilya Diskaya Makabayan, ang mismong kanilang kumpanya, yan na po ay gin-blacklist sa panahon ni Pinoy, pero binuhay sa panahon ni Digong Makabayan. Tapos ngayon, igigiit na mga DDS na daw 2022 to 2025 na mayagpag yung pamilya Diskaya Makabayan. Sila na nga mismo dito, ang pamilya Diskaya, nang sabi na 2016 sila nag-engage ng flood control projects sa DPWH Makabayan. O diba? So ang nangyayaring hearing sa Senado, yan lang po ay malamang sa malamang magiging circus hearing Makabayan. So tama lang po ang desisyon ni PBBM na gumawa sila ng task force commission na independent body na magkakaroon dito or magsasagawa dito ng hearing, magsasagawa dito ng investigation sa flood control projects Makabayan. Okay ang ginawa ni PBBM. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang balita tungkol kay Vince Dizon Makabayan kasi nga siya na po ay formal na DPWH Secretary. At ang unang order niya sa mga DPWH officials ay mag-courtesy resignation Makabayan. At ang plano rin ni Vince Dizon ay ipapa-blacklist niya habang buhay lifetime ban doon sa mga kontraktor na tiwali or walang kwenta or merong ghost projects at saka substandard ang kanilang ginawa na proyekto Makabayan. Ito po ang ating balita. Gustong ipa-blacklist habang buhay ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways sa si Vince Dizon ang mga kontraktor na masasangkot sa mga substandard o di kaya mga ghost projects. Sa panayam sa unang hirit, sinabi rin ni Dizon na gusto niyang buwagin ang special team ng DPWH na magsasagawa ng investigasyon dahil pag-iimbestiga raw ito sa sarili. Pinag-utos ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH
At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas ang ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang banned sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest, kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnat sa ilang government projects. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Itinalagang bagong kalihim ng DPWH si Dizon matapos magbitiw si dating Secretary Manuel Bonoan. Anong punto? Bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman, hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung pa mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over, fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklas sa mga ghost projects. Meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Matapos namang italaga si Dizon sa DPWH, inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya mga flood control projects. The independent commission will be the investigative arm. So that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed. Whether kasuhan itong mga ito or ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control, but all of the works of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Okay, so ako po'y naniniwala na kayang linisin or ayusin ni Vince Dizon itong DPWH Makabayan. Kasi nga subok na siya eh. Di ba nakita na ho natin siya, ang kanyang performance nung siya pa ay dating sekretary ng DOTR Makabayan. So para sa akin, kayang-kaya ho na ayusin at saka linisin ni Vince Dizon ang DPWH. Kaya nga mayroong trust and confidence si PBBM dito kay Vince Dizon Makabayan. Ito po ang sagot ni PBBM nang tinanong siya ng mainstream media kung bakit daw si Vince Dizon ang kanyang pinili bilang sekretary ng DPWH. Ito ang ating balita. And why Vince Dizon? Because, he seems he's done a very good job sa DOTR. And I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to Public Works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Sir, paano po mangyayari dun sa independent commission? Yes, we are putting together the EO that will create the independent commission. The independent commission will be the investigative arm.
so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control, but all of the works of the workings within DPWH. Kasi, unfortunately, the more we look, the more we find. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So, talagang it really needs to be cleaned out properly. So who will lead the commission po? Yung independent body? Well, depends on how it's structured. 5 members ba? 7 members? Sino mag-head? Sinong chair? All of those things. So we haven't put the structure together yet. But the names, I think, we need forensic investigators. We need, of course, lawyers, justices, prosecutors, who will look at the evidence and look at the information that we have, and they will put together that information and make the recommendation to either DOH or the Ombudsman, depending on who is found to be liable for some of these nefarious activities. Okay, sir. Thank you, Mr. President. Okay, so 'di ba? Maganda talaga yung naisip ni PBBM. Nabubuo sila ng isang commission, isang independent body, mga kababayan ko, na mag-imbestiga dito sa DPWH. Kasi nga hindi naman okay tingnan, or para sa akin na hindi okay tingnan na mismo si Vince Dizon ang mag-iimbestiga sa kanyang sarili, mga kababayan. Kasi nga parang sarili na kasi ni Vince Dizon yung DPWH, parang sarili niya, makabayan. So hindi okay na siya yung mag-imbestiga sa kanyang sarili. So much better na merong ibang grupo or komisyon na mag-imbestiga dito sa DPWH, at agree dyan si Vince Dizon, makabayan. O diba? So maganda ang naisip ni PBBM. So anyway, sa pag-uusapan rin po natin, syempre, ipapakita ko sa inyo yung mga lakad ni PBBM, yung mga bagong proyekto, mga bagong programa ng ating gobyerno, at kung ano ang trinabaho ng ating Presidente, Bakabayan, para makita siyempre ng mga DDS. Ito po ang ating balita. Higit 1,000 tourism workers sa probinsya ng Aurora ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bayanihan sa Bukas na May Pag-asa para sa turismo ng DOT at DSWD. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tulong yan sa mga manggagawa sa sektor ng turismo na isa rin sa pinaka-apektado tuwing tumatama ang kalamidad. Mag-iisang dekada ng tour guide si Nanay Irene sa Mother Falls sa San Luis, Aurora. Aminado siya na hindi malakas ang kita ngayon dahil sa tag-ulan. Kaya malaking bagay ang natanggap niyang tulong pinansyal mula sa pamahalaan para sa tourism workers na apektuhan ng mga kalamidad. Gagamitin niya ang natanggap na ayuda para sa negosyo. Tulong hanap buhay po para sa amin. Magiging dagdag puhunan po namin para sa aming magiging negosyo po. Siguro po sir, invest ko po sir, sabi ko, makabili po ako sir na isang baboy para po mapaunlad ko po ng mahaba yung pinamahagi sa amin na tulong puhunan. Isa lang si Erin sa higit 1,000 tourism workers na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bayanihan sa Bukas na May Pag-asa para sa Turismo o BBMT ng Department of Tourism at Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sakop ng programa ang pagsuporta sa sektor ng turismo. Nakapaloob din dito ang pagbibigay ng training sa tourism workers. Magsasagawa ng training ang Department of Tourism para sa mga interesadong magkakaroon ng bagong kabuhayan. Kabilang dito mga beads, mga artwork training, paggawa ng pastry, fun farm tour product development, tourist reception seminar, at iba pa. Lahat ng iba't ibang pangangailangan na karunungan at sanayan para sa industriya ng turismo. Para sa tour guide na si Gina, malaking tulong ang pagkakaroon ng training. Malaking tulong po yun pag nag-training po kami sa mga livelihood. Then po, malaki pong tulong po sa amin. Lalo na nga po, ngayong panahon na ito, bukas sarap po ang falls kasi
Pag minsan po malakas yung ulan, tapos pag may low pressure po, yun mag-close. Ayon sa Pangulo, aabot na sa higit 2,800 ang nabigyan ng financial assistance at training sa ilalim ng bayanihan sa bukas na may pag-asa para sa turismo. Sa tulong nitong BBMT, may susulong natin ang lokal na ekonomiya, may papakita ang yaman ng ating kultura at mabibigyan ng mas maraming oportunidad sa pag-uunlad dito sa sektor ng turismo. Anya, malaki ang ambag ng turismo pagdating sa gross domestic product na umabot na sa higit 8%. Kasama anya sa selling point ng bansa ay ang mismong hospitality ng mga Pilipino. Ang turismo hindi lamang tungkol sa pagdating ng mga bisita, kung hindi tungkol sa tao at sa kabuhayan. Milyon-milyong Pilipino ang umaasa rito. Kaya nararapat lamang na pahalagahan at alagaan na hindi lamang turista ang ating pinahahalagahan, kung hindi pati na rin ang manggagawang Pilipino na bumubuhay sa ating industriya. Ayon sa kalihim, layunin ng programa na mapalakas pa ang sektor ng turismo. Dahil sa benepisyong hatid ng turismo, iba't ibang komunidad sa bansa ang nakikinabang dito. Kaya ang patuloy na suporta sa sektor ng turismo ay pagsuporta sa milyong-milyong mga Pilipino na kabuhayan nito. Upang matulungan na mapalakas pa ang maliliit na negosyo sa bansa, inilunsad ng pamahalaan ang Asenso Loan Program ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pamamagitan din ng programa, mas mapapalago pa ang turismo at ekonomiya ng bansa. Simula nang magkaroon ng sariling pamilya, pinangarap ni Criselda na magtayo ng sariling negosyo. Pero wala siyang puhunan. Kaya 2021, nang maglakas loob si Criselda na mangutang ng 100,000 pisong kapital sa Small Business Corporation ng pamahalaan para magbukas ng sariling travel and tours. If I will work in the regular schedule na 12-hour shift, walang magbabantay talaga dun sa anak ko. So, if I have my own business, at least I have my own time. I can do my household work, my housewife responsibilities, and I can also at least earn some money. Bayad na ang perang inutang ni Criselda. Muli siyang humiram sa SB Corp. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-abot ng pondo sa ilalim ng Turismo Asenso Loan Program ng Department of Trade and Industry at Department of Tourism. Malaking tulong siya sa akin, sa aming business kasi aside from mag-expand yung business namin, we can also do other services. We can also buy new equipments. I'm very grateful sa government for helping me. Target ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tulungan at palakasin ang mga micro, small at medium enterprises o maliliit na negosyo sa turismo para lalo pang umarangkada ang turismo at ekonomiya ng bansa. Matutulungan natin ang ating mga MSMEs na sila ay mapalago ang inyong mga negosyo. Mapahusay ang kalidad ng serbisyo upang maipakita ang tatak ng ating ipinagmamalaki na Filipino hospitality. Higit sa lahat, makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa inyong pamilya at komunidad. Siyam na benepisyaryo ang nabigyan ng pautang mula Metro Manila at Calabarzon. Sa tulong ng Turismo Asenso Loan Program, maaring humiram ng hanggang 20 milyong piso na may 1% buwan ng interes na pwedeng bayaran sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Kailangan lamang tiyakin na may business permit, government-issued ID, bank account at literato ng negosyo. Ayon sa Presidente, pinadali ang mga requirement at inatasan din ng DOT at financing arm ng Trade and Industry Department na SB Corp na palawigin pa ang programa at tulungan ang mga nais magnegosyo nating mga kababayan sa pinakamalalayo at liblib na lugar. Muling binuksan ang OFW Lounge ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3.
Nakikipagtulungan na rin ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa PhilHealth para maisama ang mga OFW sa mga programang may dekalidad na serbisyong medikal. Mahigit 10 taon ng Overseas Filipino Workers si Filipina Chavez sa Middle East. Babiyahe siya papuntang Bahrain. Bagamat gabi pa ang kanyang flight, minabuti ni Filipina na lumuwas na ng maaga mula Tanay Rizal patungong Naiya sa Pasay. Unang beses niya sa OFW Lounge at laking masasalamat niya sa serbisyong hatid nito sa departure area ng Terminal 3 sa mga gaya niyang OFW. Maganda naman ang naging experience ko. Unang ko dito, na appreciate. Una-una, kagating mo na, gugutom ka, no? Nakakain ka, nakainom ka. Tapos nakarelax ka kahit paano. Salamat na lang kami sa OWA kasi nandyan sila para sa amin. Gaya ni Filipina, first time rin ni Noraima sa OFW Lounge bago tumulak ng Riyadh kung saan siya nagtatrabaho ng 10 taon. Bukod sa relaxing vibe ng lugar, na-enjoy din niya ang unlimited na pagkain. Maganda po yung service ngayon kasi bukod sa komportable ka, usog ka pa, masarap ka sa pakiramdam. Sana po habang patuloy po itong ganitong service para po kasi kakabuti ng body. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyo ng OFW Lounge para sa mga OFW. Malaki, may modernong disenyo, kumpleto sa pasilidad ang lounge. May assistance desk para sa mga programa at serbisyo ng OWA at meron ding e-card issuance. Mahigit 200 ang seating capacity ng lounge at aabot na sa mahigit 250 milyon ang naserbisyohan nito. Bukod sa libreng wifi at charging station, hatid din ng OFW Lounge ang libre at unlimited na pagkain para sa ating magigiting na overseas Filipino workers. Bubuksan na rin ang special rest area para sa mga OFW na may long layovers na abot sa mahigit 8 oras. Kumpleto ito sa rest beds, may massage chairs at shower rooms din. Nariyan din ang OFW luggage storage kung saan maaring ilagay ang kanilang mga bagahe. Inaasahang bubuksan na rin ang OFW Lounge sa Terminal 1 matapos itong pansamantalang isara noong Hulyo dahil sa maintenance activities. May mahigit 100 seating capacity ang naturang lounge at mahigit 600,000 OFW na ang naserbisyohan nito bago isarado. Inaasahang mas maraming maa-accommodate ang lounge ngayong nalalapit na ang holiday season. Dinesisyon na nating isarado yung OFW Lounge sa Terminal 1. Pero sa susunod na mga araw, ipapakita na natin at ipapagamit natin sa ating mga bagong bayani ang bagong Terminal Lounge 1 OFW Lounge para sa ating mga kababayan. Samantala, nakikipagtulungan na rin ng OWA sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para maisama ang mga OFW sa programa nitong PhilHealth Gamot at Yaka program na maghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal para sa kanila. Okay, so kasama rin natin si Jerry Cabreros, Luisito Niedo, Heinz Lorna O. Villanueva, Rambil, FSRMG Amon Libanan Picardal, nandyan rin si Eddie Guerrero, Santa Romana James Cabal, nandyan rin si Max Navarra Jr., Haitsu Dionisio Ortizo, Beth Modesto, Lorna O. Villanueva, Miranda Kaynet, nandyan rin si Mila Eleanor Castaneto Hernandez, isyadat natin si Gareth Batarina, Carmen Botertson o Robertson, Haitsu Normi Casadores, Nonoy Cornejo, Diosdado Nuda, Nelly Duhay Lungsod, Mario Guevara, Anjang Aison, Romy Castro, Leo B. Songs, Haitsu Elina M. Cosme, and Haitsu Bande Santos. Okay? So, mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagsusumamo po kami na tulungan mo kaming mahanap ang tamang paraan upang malutas ang aming mga problema. Pakiusap na ipadamo mo pong muli sa amin ang iyong pag-ibig. Nananampalataya po kami sa iyo at alam naming binabantayan mo po kaming lahat. Nalalaman mo po na kami ay nasa isang malungkot na sitwasyon. Diyos na siyang nagtutustos at nagmamahal sa amin. Pakiusap po na dinggin mo ang aming mga panalangin.
Panginoon, naway pagpalain mo po ang lahat ng pamilyang Pilipino. Pakiusap po na patuloy mo silang akayin at ingatan. Ito po ang aming dasal ngayong araw. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat